So, magandang gabi po sa ating lahat and welcome po sa ating youth devotion. And ayun po, sa ngayon po ay marami-rami na po tayo kaya po pwede na po tayo magsimula and gayon din po sa mga leaders po dyan, pwede nyo rin pong i-encourage yung mga kagrupo nyo po na mag-join na po ngayong araw. So, ayun po. Bago po tayo magsimula ay sabihin ko po muna yung mga gagamitin for today. Para po sa moderator, dahil wala po si Kuya Isaac po at habol po, ako po muna, si Ate Rain. Tapos sa opening prayer po is si Ate Arvelin. Sa praise and worship po ay MM Ministry. For the testimonies po, ako po, mag-ready na po kayo sa mga may gusto pong i-testify. And nawa, hindi po yung moderator yung unang mag-testify. No, let's cut that tradition. So, word of God po, mamaya ko na po sabihin. For the prayer for the country and church, si Ate Elisha. And sa announcement po, ay ako po ulit. Sa closing prayer po, ay si Kuya Renel. Sabi nga po dito sa verse is sa Romans 1 verse 17, this good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scripture says, it is through faith that a righteous person has life. So, wala na pong paligoy-ligoy pa. Pwede na po tayo mag-start sa opening prayer na papangunahan po ni Ate Arvely. Take it away. Yun po. Narinig po. Ayan. Yes, bebe. Sige po. Bago po tayo magsimula sa ating unit devotion. Sige po. Yes, Lord. Hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Panginoon Diyos, sa araw na ito, Panginoon, na muli, Panginoon, binigay mo kami, Panginoon, para kami magkaroon ng gawain, Panginoon, ng devotion, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa puso ng bawat kabataan na narito, Panginoon. At sa mga wala naman, Panginoon, kayo, Panginoon, ng mga puso, Panginoon, upang makapakinig, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Kayong patuloy na magpala sa gawain ito, Panginoon, simula, Panginoon, hanggang matapos, Panginoon, kayo sumama, kayo ang mangusap, Panginoon, lalong-lalo na po sa iyong gamitin, Lord, na speaker, Panginoon, kayo, we rebuke all the works of the enemy, Panginoon. Walang gawa ng away, Panginoon, lang, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, tinanggap na namin, Panginoon, ang katagumpay ng gawain na ito, Panginoon. At kayo, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng iyong mga message, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, maisabuhay at sa puso namin ng bawat mensahe na ibibigay mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang po ang lahat ng kapurihan, Panginoon. At ang gawain na ito, Panginoon, ay itanging sa iyo lamang, O Lord, in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. Jesus Christ in me is more than enough.
Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Amen. Praise God po sa ating worship natin, and alam natin na si Lord yung winworship natin kanina kahit magkakalayo-layo tayo. I hope na lahat tayo ay nag-worship sa ating Panginoon. And bago tayo mag-testimony, may I request po everyone to open up your camera, and ano po, di ba po may mga guilds tayo? Ay, house pala, house. May mga house tayo. So kapag tinawag ko yung house nyo, magta-type kayo ng kahit ano, para makita natin kung sino yung house na may pinakamarami. House na pinakamaraming na umattend ngayon. Okay. Una, sa House of James. Sige, type kayo. Gamitin niyo yung ang pangit mo. Oh, si Adam lang pala. Ayun. Hoy! Ba't naman gano'n? Mga patola. Oh, sige, sa House of Peter. Sa House of Peter. Meron po bang House of Peter? Peter? House of Peter rito. Next is, ano ba yung isa? House of John. So, ayun. Ayun, kahit ano. Hoy, sorry na. Sorry na agad. So, ngayon po, ay dadako po tayo sa ating testimonies. And tulad nga ng sinabi kanina, di ba sa kanta, Jesus at the center of it all. So, lahat naman tayo ay si Jesus yung center ng ating buhay. Kaya, ayun, meron tayong dapat ipagpasalamat because si Lord, kapag nasa buhay natin siya, ay andun yung pagpapala niya sa ating buhay. Sige nga. Sino pa ang unang may lakas ng loob magpasalamat? Sige nga, oh, sige. Sino? Sino yun? Moderator for Hindi, dapat moderator last. Sino po yung unang magpapasalamat? Lahat naman po tayo ay binless ng Panginoon.
'Di ba po? Lahat naman po tayo ay si Jesus yung center ng ating mga buhay. Kaya, yun, meron tayong dapat ipagpasalamat. Kahit sa pag-aaral nyo, like kunwari, first day nyo, ganun. Kung first day nyo, ganyan. Yun. Sige, Adam. Sige po. Pangunahan ko na po siguro. So, ayun po, nagpapasalamat po ako sa Lord dahil, yay, first day of school. Sheesh! So, yun guys. First day, medyo okay naman po dahil una po nangyari nung umaga, nahiya po ako pumasok ng school namin. Kasi po, kakalipat ko lang po ng bagong school. So, bali 10 years po ako nasa dati ko pong school. So, first time ko lang po lumipat ng school. So, yun po yung feeling ko po para sa akin. So, yun, nung nakapasok na po ako ng school, pumunta po ako sa may room namin. Nahiya din po di ako kasi ang dami ko pong hindi nakilala. Grabe ba? So, yun, fast forward, madami naman po kaming natutunan kahit first day pa lang po, madami pong tinuro sa amin about bullying. So, yung mga policies po ng school and yung mga tawag dito, yung mga facilities. And to God be all the glory kasi di po ako pinabayaan ng Lord na yun po sa first day ko kahit sobrang kabado po ako. Wala po talaga akong kakilala sa classroom ko. Buti na lang po may mga iba pong taga-YCF po na nandun na nakasama ko po. And yun po, praise God po dahil patuloy po akong sinasama ng Lord kahit saan man po ako magpunta or kung nasaan man po ako. Amen po ba? Amen. So, ayun. Thank you po sa buhay ni Kuya Adam na tunay nga na sa new journey mo si Lord yung patuloy na magbe-bless at sasama sa'yo. Sino pa po ang gustong magpasalamat? Baka meron. Sino yun? Kyle, oh. Sige, Kyle. Yan. Rinig po ba? Baka po kasi rinig yung electric Yes. fan eh. Rinig ka naman, be. Gusto ko lang po magpapasalamat dahil last Tuesday po, ginamit po ako ng Lord. Dapat po, gagamitin ko po yung time na yan para magbalik ng papuri po sa Lord, yung time ko po. Kaso, nawala na po ako dun sa sabi ko, hindi ko na po talaga alam yung gagawin kasi bigla na lang po nagsimula yung bibig ko na mag-start na mag-start na po yung word. Di na po ako napagpasalamat. Pero yun po, nagpapasalamat po ako sa Lord sa paggamit niya po sa akin kasi it's a privilege po talaga na magamit po ng Lord at makapagbahagi po ng salita niya. At yun din po, yung iba po mag-i-start pa lang yung pasok pero kami po nagko-quiz na. Ayun po, kanina po nag-quiz na po kami, dalawang subject na po yung nag-quiz po kami. Wala po talaga akong na-review po, lalo na po sa math. Yun po talaga yung sabi ko, hala Lord, ikaw na bahala. Gumanon po kasi mas nag-focus po ako dun sa parang Catholic, po namin, parang subject, ganun po. Kasi po, sa po ako nag-aaral. Alam niyo na po, nabanggit ko na yan. Doon po ako nag-focus, tapos nalimutan ko po talaga yung math. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Hindi ko na talaga alam, nakakalito po siya, about po kasi siya sa sets po. Doon po medyo nakakalito yung mga union, basta yung mga ganun po. Tapos nung mag-i-start na po talaga yung exam, hindi ko na po alam, sabi ko, okay lang kahit hindi ako mataas, okay lang kahit ano yung maging score ko, basta pasado. Napagano na lang po ako. Tapos, habang nag-e-exam po, 1 to 25, sabi ko, carry pa naman. Ayan, yung mga ganyan po. Sabi ko, carry pa naman. Tapos, chinekan po. Tapos, may part 2 pa po pala, yung parang mag-a-add ka po. Yung mga ganun-ganun. Eh di, sabi ko, Lord, nakakalito to. Tapos nung nagsasagot na po ako unti-unti, sabi ko, ang dali lang pala niya. Parang biglang dumali po yung process, yung pagkaano po ng mga union, yung A union B, tapos intersect. Basta yung mga ganun po. Sabi ko, parang ang dali lang pala. Tapos 5 points pa yun each. Ayun po, glory to God kasi hindi lang po ako, pasang-awa, kundi umasa po talaga ako dun sa quiz namin kanina. Ayan po, kaya po, to God be all the glory po talaga.
Amen sa buhay ni Ate Kel. Nakitang-kita natin na inuuna niya talaga si Lord sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya si Lord din yung nag-favor sa kanya sa anumang gawin niya like sa school. And nakaka-bless po ang iyong testimony. Mo, sorry. So, meron pa pong nag-ano sa akin. Isa po, si Ate Elisha po from Peter. Kada isang may representative. Ayun po, blessed evening po sa ating lahat. Gusto ko lang pong balik ng pupulit pa sa salamat kay Lord kasi ayun po, first day of school, kahit orientation lang po, andun po yung pagsama sa akin ni Lord at ayun po, thank you Lord kasi hindi po ako nakaramdam ng kaba kanina. And ayun po. Tapos may answered prayer din po ako. Sobrang thank you po kay Lord talaga kasi ang tagal na po niyang nasa prayer list ko, taon na po, and ayun, ah, dining, dining, answered prayer na nga po, ayun po. So, glory to God po talaga. Thank you po. Praise God sa buhay ni Ate Elisha na nagti-thank you dun sa answered prayers niya. And dun sa, syempre, sa first day of school niya din. And meron pa po daw isa. Yung wait lang, yung pusa namin. So, ayun, si Ate Arvelin din daw po, mag-testimony. Di ako namimilita, nag-PM sila. Hello po. Ayan. So, ayan. Gusto ko lang po magbalik ng papulit pa salamat kay Lord. Kasi nga po, first day of school. Tapos nakita ko po si Adam. Uy. Tapos ayun po, ayun, siguro po, praise God po kasi po, may na-secure na po agad. Kasi po kada secretary po, ganun, parang may mga class monitor. So, ayun po, praise God na medal. Kasi, ayun, tinatanong ko rin ang Lord, kaya ba kasi nag-transfer ako, ganun. Kaya po ba kaya ko po ba to, ganyan, magkaka-award po ba, makaka-akit pa po ba ako ng stage, ganun, ganun. Tapos, ayun, um, hindi lang po yun, meron po isa. Kanina po, yung kakasig ko po, iniisip ko po kasi, sabi ko, hala, may classmate ako na born again, ang galing naman, ganyan, ganyan. Like, hindi ko po na-expect. Tapos ayun, iniisip ko lang po yun, tapos biglang may nag-approach sa akin. Hindi po siya born again, ah. Pero kaklase ko rin po, tinanong ako, uy, di ba, nag-church ka? Saan church niyo? Ganun. Ang ano lang po, kasi, ang saya lang po hard, kasi, yun po, sila po yung nag-approach, tsaka curious po sila, ganun. And ayun po, meron po akong anak ko, ganun ganyan. So, syempre, ang nakakaano po, salamat po sa Lord kasi na-amaze po sila ng Lord. Ayun po, through me po, ayun. Kaya sa Lord lang po ang lahat ng kapurihan. And ayun po, praying po na magkaroon po ng, ayan, amen. Yun po. Sana nga po, ang will po ng Lord magka-YCF po sa RI. Ayan. Ayun po, sana po maging fruitful yung school year po namin. Yun lang po. To God all the glory po. Hey, glory to God sa mga nagpapasalamat about school and si Lord na yung bahalang sumama sa inyo. And patuloy na magniningning tayo sa ating mga eskwelahan. So, wala na pong magpapasalamat. Ikakat na po muna natin. Kaya, kinakabahan na po siya. So, ngayon po, papakilala po natin ano po siya, part po siya ng multimedia ministry, ng Sunday School Ministry po. And, may kakambal po siya sa church. So, hindi na po natin pagkakahabain pa kasi hindi naman pumahaba yung kanyang buhok. Kaya, si Ate Camille Joy po. Sino yung kakambal ko? Wait, hindi ko mapindot yung mute. Pakimute ako. Ayan. Ang bilis nyo naman. Ako na agad.
Ayan po, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. And syempre po, bago po tayo mag-start, makiki-open po ng camera ang may kaya pong mag-open ng camera nila. Para hindi lang po sila Adam ang nakikita ko. Ayan, so, ayan, kamusta po ang lahat? Bago po ako mag-start, gusto lang po mangamusta. Kamusta po ang puso? Nakakapag-share na po ba tayo ng gospel? Ayan. Type lang po kayo kung ayan, may kaba po kanina. Ayan, kinakabahan si Adam. Ayan, so bago po tayo mag-start, syempre, Adam tumitibok pa naman po ang puso. Sana all tumitibok pa ang puso, Ate EJ. Ayan po, so Kuya Adam ayan, pa-share screen na lang po pa. Ayan, so bago po tayo mag-start, syempre po, mag-pray din po muna ako, pampatanggal ng kaba. Ba't hindi ko kayo nakikita? Wait lang. Ayan. So let's pray po muna. Yes, Lord God, hallelujah. Jesus, hallelujah. Lord God, Panginoon, we worship you, Panginoon. We give you the highest praise. Lord God, Panginoon, sa mga oras na po, Panginoon, tinataas ko na po sa iyo, Panginoon, ang mangyari sa unit devotion na po, Panginoon. Lord, i-open niyo po, Panginoon, ang mga puso namin, Panginoon, mga isipan namin, Panginoon, at magtumamo, Panginoon, sa amin, Panginoon, ang mga pag-aaralan namin ngayon, Panginoon. Nawa, Panginoon, walang hindrances, Panginoon, nakaaway, Panginoon, na mag-penetrate, Panginoon, o maka-distract sa amin, Panginoon. Lord, we rebuke it, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. At tinataas na po namin sa iyo, Panginoon, ang victory nito, Panginoon. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Ayan po. So, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Light of the Gospel. Ayan. Light of the Gospel. Since ang ating pong team ay sharing the gospel of hope. At makikita po natin ito sa 2 Corinthians 4:3-6. Ayan, NLT version po. Babasahin ko lang po. So verse 3, if the good news we preach is hidden behind the veil, it is hidden only from people who are perishing. Verse 4, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Verse 5, you see, we don't go around preaching about ourselves. We preach that Jesus Christ is Lord, and we ourselves are your servant of Jesus' sake, for your Jesus' sake. And verse 6 po, for God who said, let there be light in the darkness, has made this light shine in our hearts so we could know the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ. Ayan po. Medyo kinakabahan pa po. Pasensya na po. So, ano nga po ba ang good news? Yung verse po natin, alam ko po medyo mahaba siya, pero hihimay-himayin po natin yan. So, ang good news po, sa New Testament, ito po yung gospel. Ayan po yung gospel. According po sa Faith Organization, ang gospel po ay galing sa Old English translation ng Greek na noun na ewangelyo na ang ibig sabihin ay good news. At ang verb po nito ay evangelizo na ang ibig sabihin ay to announce the good news. So, hindi ko po alam kung tama yung pagkaka-pronounce ko, pero basta yun na po yun. Nakikita naman po yung spelling. So, ibig sabihin po, at ang good news po na tinutukoy natin dito, ito po yung mayroong Jesus, yan, na namatay, inilibing, at nabuhay magmuli para sa kapakanan natin at para maligtas tayo. Amen po ba? Ayan, amen po, syempre po. So, yung good news po, ito po yung naturo na rin po ito ni Pastor ng iba pa, ito po yung nabuhay po si Jesus Christ, namatay po siya, then nilibing, then after lang araw ay naserek. Pero gaano po ba kahalaga ang pagbabahagi ng good news or gospel? So, sabi po diyan, sharing the good news or the gospel is essential to everyone. Ayan, sobrang halaga niya po, lalo na po sa mga sa atin po na Christian na magbabahagi ng word niya sa mga unbelievers. So, gospel po dyan is just like a cure or medicine. Ayan po. Inihaling tulad ko po yung gospel sa isang medicine or cure.
Kasi po, imagine po natin na isang unbeliever po ay merong cancer. And yung cancer po na yon, imagine po natin, ay i-represent po natin yun as kasalanan or malayo sila sa Lord. And then ikaw po bilang Kristiyano, binigyan ka ng Diyos ng medicine o ng cure to help that people, to help that certain person. So ikaw po ba bilang isang Kristiyano, ibabahagi mo po ba yung medicine or ikikip mo lang po yun sa sarili mo? Ayan po, dapat po tinatanong din natin yan sa sarili natin. Iniisip din po natin yung iba. So, ayan po, dadako na po tayo sa ating pointers po. Yung importance of gospel. So, number 1 po, sabi po dyan, number 1, if we don't share the gospel, someone will be left behind. Ayan, may iwan. Sa verse 3 po, ang sabi dyan, if the good news we preach is hidden behind the veil, it is hidden only from the people who are perishing. Ayan, sa MBB Tag version po, ang sabi, kung may talukbong pa ang magagandang balitang ipinapahayag namin, ito may talukbong lamang sa mga napapahamak. Ayan, sa mga napapahamak lang po. Napapahamak. So, yung veil po, nire-represent po nito. Imagine po natin yung veil, nire-represent po nito yung physical church o yung ating sarili. So, yung if the good news we preach is behind a veil, turns into if the good news we preach is hidden behind our church or within us, then ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Ayan, sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos. So, ibig sabihin, kapag kinakanya lang natin or within the church lang tayo nagbabahagi ng salita niya, at ang ibang nasa labas ng church at wala pang nakakilala kay Jesus, hindi nila malalaman yung kahalagahan ng good news. Hindi nila alam kung gaano ito kaimportante bilang isang tao. Mapapahamak sila sa kasinungalingan at bitag din ng kaaway. So ano pong mangyayari if hindi natin ibabahagi ang salita niya sa iba? Una po, letter A, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Makikita po natin yan sa verse 4a. Ayan. So bubulagin daw ng kaaway yung puso natin, isipan natin ay iko-contaminate ng kasinungalingan ng kaaway at hindi naman po natin gusto yon, lalo na po sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos. So remember po, the enemy is obviously showing himself now. Ayan, sobrang nakikita naman na po natin siya. Obvious na po sa mga Facebook pangalan po, sa mga social media, nakikita na po natin yon. Nagdo-double time na po ang kaaway since papalapit na nga po ang pagdating ng ating Panginoon. At kahit saan ay may nakikita, at kahit saan ay mas nakikita na natin ang pagkilos niya. And totoo po ito. So letter B naman po, they are unable to see the glorious light of good news. Makikita naman po ito sa verse 4b. So yung light dito na tinutukoy, ito po yung truth. So ibig sabihin, hindi nila makikita yung truth sa good news. Yung mga binulag ng kaaway ng kasinungalingan. I-ignore lang nila yung, or hindi nila iintindihin yung mga sinasabi mo, yung sinishare mo about God. Kasi nga, hindi nila nakikita ang glorious light ng Lord. And also, yung light, ayan, ito rin po, yung light po, yung the God Himself. So, sa 1 John 1:5, sinabi po dyan, God is light, and there isn't any darkness in Him. Yan po. So, light po ang Diyos. At kung hindi nila makikita ang glorious light ng Lord, then hindi sila maniniwala sa Diyos. So, imagine po natin, kapag nakapikit lang po tayo, mabulag tayo sa kasinungalingan ng kaaway, syempre po, hindi natin makikita yung pino-point out po natin, kahit ano pong sabihin natin, kahit ano pong pag-share natin sa kanila about the gospel, hindi natin ito maintindihan. Masasayang lang yung laway natin kasi hindi rin nila tayo magigit sa mga pinagsasabi natin. And then sabi din po dyan, this world is getting darker and darker. And if they are blinded sa lies ng kaaway, yun nga po, then mas lalo nilang hindi makikita ang kahalagahan at kagandahan ng gospel. So, pinupoint out po dito yung kahalagahan po talaga ng gospel, yung light. And then letter C po, ayun po, pasensya po kung mabilis man. Letter C,
they don't understand this message about the glory of Christ. Ayan, makikita naman po natin to sa verse 4c. So, yun nga po, since they are blinded at hindi nila alam ang truth, hindi nila maiintindihan. Hindi ka nila maiintindihan kung ano mang sinasabi mo. Sabi po sa Ephesians 4:1-18a, ESV version, they are darkened in their understanding. Sa TPT version naman po, their corrupted logic has been clouded because their hearts are so far from God. Ayan, sobrang layo po kasi ng puso't isipan nila sa Lord since nga po, hindi nila alam yung truth, hindi nila alam yung light, yung importance nito. Na kahit ano pang pagbabahagi mo sa salita nila, kung sarado talaga yung puso't isipan nila, hindi magpe-penetrate sa puso nila kung ano man yung word na binigay ng Lord sa'yo para ibahagi sa kanila. And then next po, number 2 na po tayo. We preach that Jesus Christ is Lord. Makikita naman po natin to sa verse 5b. Ayan, sabi po dyan, we don't go around preaching about ourselves. We preach that Jesus Christ is Lord, and we ourselves are your servant for Jesus' sake. So, we don't go around preaching about ourselves. Hindi po natin tinataas yung sarili natin o hindi natin ibinubos yung sarili natin, kundi nag-share tayo ng gospel because of Jesus. Nagbabahagi tayo ng gospel kasi gusto natin malaman din nila yung katotohanan kung sino ang Diyos. Malaman din nila kung gaano ka-importante ang gospel, kung ano yung nagagawa ng gospel sa buhay nila. Ayan, so we share the gospel dahil may Diyos na willing and wholeheartedly na sumunod sa utos ng Ama natin. Para saan? Para sa ikabubuti natin at dahil mahal niya tayo. Ayan po. At meron ding Heavenly Father na nag-shift ng tingin niya sa atin to endure at masaktan at na mapako sa krus ang anak niya para lang malinis tayo ng dugo ni Kristo. Amen po. So we share the gospel because, letter A po, He is commanding us. So sa verse 6a, for God who said, let there be light in the darkness. Ayan, let there be light in the darkness. So He is commanding us. Sabi rin po sa Genesis 1:3, let there be light. Ayan po. Yung light po, ito po yung first thing na na-create and spoken by God. So, yun po yung kahalagahan niya. Then, sabi rin po, ayan po, yung, according po sa Merriam po ata to, yung light, ibig sabihin po niyan, it is the removal of darkness. Ayan. So, kapag binigyan natin sila ng light, yung iba po, ng mga unbelievers, then they will be living in a, kapag hindi po pala natin sila binigyan ng light, then they will be living in a world full of darkness. Since po, ang light without Jesus is meaningless. Yan, kung wala po tayong light, imagine po natin sa bahay natin, walang ilaw, or sa buong baryo, walang ilaw, di ba po ang hirap pong makakita? And the only light that can penetrate the darkness of unbelief in Jesus is the light of the gospel. Ayan po, tunay nga po na ang liwanag lang ng galing sa Diyos, sa gospel po, ang makakapag-penetrate sa mga puso natin, sa mga puso ng mga unbeliever. Jesus also command us to preach the gospel to all creation. Makikita naman po natin yan sa Mark 16:15. Mark 16:15. Sabi po dyan, go into all the world and preach the gospel to every creature. Ayan po, sabi po, go into all the world. So, hindi lang po sa sarili mo, hindi lang sa church, hindi lang sa baryo mo, hindi lang sa kung saan-saan man, pero go into all the world and preach the gospel to every creature. Ibig sabihin, hindi lang sa kakilala, hindi lang sa kapatid mo, hindi lang sa kaibigan mo, to every creature, sa lahat daw po. Ayan. And then letter B po, Jesus allows us to see and know the glory of God. Ayan po, sabi po sa verse 6 po, ayan, malapit na po pala akong matapos. Verse 6 po, sabi po dyan, has made this light shine in our hearts so we could know the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ.
Amen po. So because of the light, nararanasan natin kung gaano tayo kahalaga at kaimportante sa Diyos. And because of the light, nagre-reflect din sa atin yung Shekinah glory po natin, ay ng Lord, di ba po ba? Kapag babad po tayo sa mga salita niya, mas nakikita po sa atin yung bigla-bigla lang po tayo, nasasabihan po tayo ng iba na ang ganda ng smile natin, ang ganda po ng aura natin, mga ganun po. So, yun po. Ulitin ko lang po. Una po, bago po mag-proceed sa conclusion na, kasi mabisan po talaga siya. So, ang importance daw po ng gospel, una, if we don't share the gospel, someone will be left behind. Sa pangalawa naman po, we preach that Jesus Christ is Lord. Ayan po yung importance ng gospel. So, in conclusion po, sabi po dyan, don't hide the light. Share Jesus. Sabi nga ni Kuya Ian, hindi namin kayo pinipilit. Pero ini-encourage namin kayo. Bakit? Kasi everyone needs Jesus. Everyone needs a light like Jesus. A light that can cure and open their eyes sa lahat ng pambubulag ng kasinungalingan ng kaaway. And because the only light, next slide po yan, the only light that can penetrate the darkness of unbelief in Jesus is the light of the gospel. Ayan po. Ayun lamang po, glory to God po. Praise God po sa word po ni Ate Camille na binabasa atin. And maging hamon po yun sa atin na tayo po yung maging light ng sanlibutan po. So, dadako na po tayo ngayon sa ating closing. Ay, closing. Prayer for the church and country po. Ni Ate Elisha po. Ayan po, sige po, let's pray po. Father God in heaven, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Spirit at katotohanan, Panginoon, nilalwalhati ka namin sa mga oras na ito, Panginoon. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo sa amin at wala kang katulad. Lord, maraming salamat din po sa gabing ito na nakapagtipon-tipon po muli kami upang mapapurihan, masamba ka, Panginoon. Father God, sa mga oras na ito, kami, Lord, ay patuloy na nagpapakumbaba, Lord God, at kung meron kaming mabigat na kasalanan, hinihiling po namin sa iyo na linisin mo po kami at gawing karapat-dapat sa inyong harapan. Ipakita mo sa amin, Lord God, ang aming mga kamalian at turuan mo po kaming maunawaan ang aming mga pagkakamali. Sa gabing ito, Lord God, pinapanalangin po namin ng HTP, Lord. Kung sino man po ang may mga sakit at karamdaman, we declare healing po sa kanila, Panginoon, sa bawat membro ng HTP. Alam po namin na kumikilos ka, Lord God, at pinagaling mo na ang bawat isa, Panginoon. Ganyan din, Lord, ang pastors na aming simbahan, Lord God. Alam ko, Panginoon, na ang mga pastors namin ay merong kanya-kanyang pagsubok na pinagdaraanan. Alam ko, Lord, nasasamahan mo sila sa battles na kanilang pinagdaraanan. Alam ko, Lord God, na hindi mo sila hayaang panghinaan ng loob, Lord God, at alam ko na ikaw ang magbibigay ng kalakasan sa kanila sa tuwing sila hahayo, Lord God, at maghahayag ng inyong mga salita, ianay po sila, Panginoon, at itago mo sila sa inyong likuran. Nawa kayo lamang ang makita sa buhay ng aming mga pastor, at nawa ang bawat sasabihin ng kanilang bibig sa tuwing sila ay magpipreach ay siya lamang manggaling, Lord God. Ikaw na po ang bahalang mag-bless sa aming mga pastor, Panginoon. Ingatan at gabayan mo sila, Father God. Huwag mo pong hayaan na gumawa pa ang kaaway sa kanilang buhay. Balutan niyo po sila ng inyong banal na dugo at huwag niyo pong papabayaan. Ilayo niyo po sila sa anumang sakit at karamdaman. Gayon din ang leaders at workers na aming simbahan, Lord God. Alam po namin na nahihirapan sila, may kanya-kanyang pagsubok, Lord. Kaya bigyan niyo po sila ng lakas at huwag niyo pong hayaan na kumilos ang kaaway sa kanilang mga buhay, Panginoon. Gamitin niyo po sila mightily para sa inyong kapurihan. Kaya lamang nawa ang makita sa kanilang mga buhay sa tuwing sila itatayo o gagamitin mo sa mga services, Sir God, pati na rin sa paghayo, Panginoon. Loobin niyo, Lord God, na magkaroon ng humbleness sa kanilang mga puso at andun pa rin ang fire, Lord God, sa tuwing sila isasamba at magpapagamit sa inyo. Pinapanalangin din po namin ang mga upcoming services po, Lord God.
ang mga services namin, Panginoon. Loobin niyo po na natanggap po ng bawat isa na dadalo ang mensaheng inyong gustong iparating sa kanila, Panginoon, ang mga ginagamit, Lord God, sa mga services na ay hindi magkaroon ng problema at hindi makagawa at makakilos ang kaaway, Lord God, sa mga services na gaganapin. Nawa ay marami rin pong umattend sa midweek at prayer night, Panginoon. Patuloy naming ipinapanalangin ang patuloy na pag-attend ng mga members sa simbahan. Amin rin pong pinapanalangin mga titles and pledges, Lord God, na patuloy na nagbibigay para sa kalwatian mo. Kayo na po ang bahalang mag-bless sa kanila, ang mga house churches, Panginoon. Nawa ay magpatuloy at hindi tumigil, Lord God. Nawa ang mga care groups din, Panginoon, at ang devotion na bawat ministry ay magpatuloy din, Lord God. Sa mga kabataan, Panginoon, sa HTP Youth We Speak Revival, Panginoon, in the name of Jesus, in this end time era, Lord God, alam ko, Panginoon, na maraming kabataan ang makakakilala at magbabalik loob sa iyo, Lord God. Hipuin mo ang bawat puso ng kabataan ngayon, Panginoon. Alam ko, Lord, na muli, Panginoon, ay makakasama namin sila, ang ibang mga kabataan sa church, Panginoon, at patuloy kaming makapag-invite pa ng mga bagong kabataan sa simbahan. Ang YCF, Lord, at iba pang projects ng youth ministry, kayo lamang, Panginoon, ang sumama at nawa ikaw lamang ang mag-glorify sa bawat ginagawa ng mga kabataan. At alam ko, Panginoon, na ang bawat isa na narito ay may kanya-kanyang pagsubok, may kanya-kanyang pinagdaraanan. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng kabigatan sa puso na aming nararamdaman o nararanasan na inalis mo na rin, Lord God, in Jesus' name. Hallelujah. Ngayon pa lang, Panginoon, ay kiniklaim na po namin ang possible blessing, breakthrough. We claim healing, Lord God, sa bawat kabataan na narito, pati na rin sa buong HTP, Lord God. Hallelujah. Lord God, sa mga oras na ito, patuloy din po namin ay pinapanalangin ng bansang Pilipinas, Sir God. Alam ko, Panginoon, na ang Pilipinas ay ang iyong bansang pinili, Father God. Dalangin po namin, Lord, ang iyong pagsama sa aming bansa, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na kung sino pa ang tumayo sa aming bansa, kung wala kami sa iyo, kung wala ang pagsama at paggabay mo sa bansang ito, Panginoon, babagsak at babagsak ang bansa, Lord God. Kaya, Panginoon, patuloy namin ipinapanalangin na aming presidente, pati na rin ang mga kasama niya sa gobyerno. Pakaingatan mo sila, Panginoon, at wag niyo pong pababayaan. Alam po namin na ikaw po ang naglagay sa kanila sa posisyong iyon. Hindi po dahil sa talino at galing nila kaya gaganda ang aming bansa. Huwag niyo pong hayaan na sila ay dumepende sa sarili nilang lakas, sa kanilang talino, sa kanilang galing, Panginoon. Andun po yung faith namin na sila ay tumawag sa iyo, Lord God. Kami po ay nananampalataya na sila po ay magtitiwala sa iyo, Panginoon, maging sa iba pa pong namumuno, Lord God, ang mga official, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanila, Lord God. Gabayan at ingatan niyo po sila sa lahat ng kanilang gagawin. Patuloy niyo po silang i-bless, Lord God. Balutin niyo po sila ng inyong presensya, Panginoon. Ingatan niyo, Panginoon, ang aming bansa, Lord God, lalo na sa gawa ng kaaway, Lord God, na patuloy na sumisira sa bansa, Panginoon, sa corruption, sa mga sakit at karamdaman na patuloy na kumakalat, Lord, sa bansa, sa poverty, Panginoon, at sa iba pang mga bagay na sumisira po sa bansang ito. Kaya we rebuke all the works of the enemy, Panginoon. Protectionan niyo po ang aming bansa sa lahat ng ito, Lord God. Turuan niyo po ang bawat mamamayan ng bansa na magkaroon ng peace sa kanilang mga puso, Panginoon. Loobin niyo rin, Lord, na magkaroon ng unity ang bawat Pilipino at respetuhin nila, Lord, ang iyong mga desisyon at magpasako po sa inyo. Lord God, patuloy po namin itinataas ang kalagayan ng aming bansa, Lord God. Patuloy po kaming nananampalataya sa iyo, Panginoon, at inaangkin na namin na tuluyan ng mawala ang mga bagay na nagpapasira sa aming bansa, Panginoon. Humingi po kami ng divine protection sa bawat Pilipino, sa mga sakit karamdaman, sa mga sakit at karamdaman, Lord God, ay ilayo mo ang bawat isa. Nawat, Lord God, tuluyan na rin pong mawala ang virus sa bansang ito, Panginoon. Father God, itinataas din po namin ang aming ekonomiya, Panginoon. Loobin niyo, Lord God, na umangat na ito dahil marami po ang dumaranas ng kahirapan. Pero alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Kahit na naghihirap ang bansa, Panginoon, alam namin, Panginoon, na kumikilos ka, Lord God, at muli ito nga angat sa pangalan mo, Lord God. Hallelujah. Kung ano man po ang dahilan ng kahirapan na nararanasan ng bansang ito, Panginoon, ito po iwasakan niyo, Lord God. Lord, amin din pong ipinapanalangin ang education sector, Panginoon. Maraming salamat po sa mga guro na patuloy na nagbibigay ng kanilang oras at lakas upang turuan ng mga estudyante. Lord God, ngayon po, Panginoon, na nagsisimula na ang pasukan, kayo po ang magbigay ng strength sa mga guro, Panginoon, at maging sa mga estudyante, Lord God.
Bigyan niyo po sila ng joy sa pag-aaral nila, Lord God. Bigyan niyo po ng knowledge and wisdom, Panginoon, ang mga estudyante, Lord God. Ang katamaran, Lord God, ay alisin mo sa bawat estudyante na nag-aaral, Panginoon. Nawa nandun ang kasipagan at willingness sa mga estudyante, Lord God, na makapag-aral sila ng mabuti, Panginoon. Kayo po ang gumabay sa bawat estudyante, Lord God. Ilayin niyo po sila sa anumang gawa ng kaaway, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Salyahan niyo po ng inyong banal na dugo ang aming mga panalangin ito, Lord God. Huwag niyo pong hayaang ito ay masira pa ng kaaway, Panginoon. Sa iyo lamang, Lord God, ang lahat ng papurit pasasalamat. In Jesus' name, amen and amen. Thank you po sa buhay ni Ate Elisha sa pangunguna sa ating prayer po. So, ngayon po kung may announcement po, pwede pong ano po. Sige po. Dako na po tayo sa ating announcement. Meron ba, Kuya Adam? Meron po. So, ano po, siguro yung announcement po natin is yung mga regular services po, patuloy po natin itong daluhan. Midweek prayer meeting po and yung Sunday din po. And sa pagkakaalam ko po, unite na po sa Sunday po, di ba po? Tama po ba? So, ayun po. Mag-invite po tayo ng mga friends natin, ng mga family natin para sa unite natin at tayo din maging present din tayo. And encourage din natin yung mga ka-house natin na umattend pa sa ating unite para naman magka-fellowship tayo as a houses and as a whole youth din. So, meron pa po bang further na announcement po? Is there any further announcement? So, sa closing prayer po is si Ate Kyle po. Pwede nyo na pong isend po sa kanya yung mga prayer request nyo po. Huwag po kayong mahihiya. We are here to pray for one another. Yes. So, huwag po kayong mahiya po. Mag-chat lang po kayo sa ating chat box. Yan. Ano po ba yung pwede niya? And ayun pala, yung sa mga leaders, yung monitoring nyo, paki-ready lang. Thank you. Sige, Ate Kyle. You can do the Ayan po, sige po, send lang po kayo ng prayer. Concerns nyo po or request po ano man. May magsasend po ba or generalize ko na lang po? 1, 2, 3, ginilangan. Ayan po. Baka po may nagtatype pa. Wala po kasi ako nare-receive eh. Meron po ba? Yun po. Ayan pong ayun. Okay po, Ate Sherilyn, kay Carmelo. Sige po. Sige po, ano lang po kayo, chat lang po kayo and isama po natin yan sa prayer. Start na po. Sige po, let's bow our head and feel the presence of God. Yes, Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na muli, Panginoon, ay nakapakinig kami ng iyong mga salita, Panginoon, sa simpleng gawain namin ito. Online, Lord, alam kong may pinalakas ka, Panginoon, may binigyan ka ng courage and boldness, Panginoon, to share, Panginoon, your word, your gospel, O God, to the lost, Panginoon, to the blind, O God. Hallelujah, Lord. Maraming salamat. Hayaan mo, Lord, na matanim to, Panginoon, sa matabang soil, Lord God, na
nalalago, Panginoon, at magbubunga, Panginoon. Sa bawat isang nakapakinig, Panginoon, Ikaw ang Diyos na humawak, Panginoon, ng kanilang mga puso. Hallelujah. Hallelujah. Unang-una nang tinataas dito, Panginoon, ang speaker, Panginoon, na ginamit mo sa gabing ito, Panginoon, kay Ate Camille, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon, na patuloy mong ginagamit for your glory alone, O God. Hallelujah. We are declaring more blessing, Panginoon, and more of your anointing, Panginoon, sa kanyang buhay. Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na patuloy na gumamit, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon, to preach your word, Panginoon. Hallelujah. At sa iba ring mga gawain ng youth, Panginoon, we are declaring, Panginoon, na mas gagamitin mo siya in the name of Jesus. Lord, maraming salamat. Ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam kung ano yung dinedesire ng puso niya ngayon. Kaya, Lord, sa inyo ko po ito tinataas, Lord God. Hallelujah. Wala po kong alam, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon, na patuloy papagamit, Panginoon, sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. And I pray, Lord God, sa bawat prayer concerns, Panginoon, ng mga kabataan na narito, Panginoon. Unang-una na dyan, Panginoon, kay Sherilyn, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I pray, Panginoon, para sa kagalingan, Panginoon, ng kanyang mami, Lord, na ngayon, Panginoon, inuubo pa rin, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. We are declaring, Panginoon. We are speaking, Panginoon. Healing, Panginoon, upon her mother, Panginoon. Wala man kami ngayon, Panginoon, sa malapit sa mother niya. Pero, Lord, alam kong naririnig mo ang aming mga dalangin, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy kaming nananalangin para sa kagalingan. Lord, touch her life, oh God. Hallelujah. Kung yung part na yun na masakit, Panginoon, lalamunan niya, Panginoon. In the name of Jesus, Lord God. Hallelujah. Ay papagalingin mo ito. Hallelujah. Hallelujah. And Lord, we also pray, Panginoon, para sa good health and guidance mo, Panginoon, kay Sherilyn, Lord God, maging sa kanyang pamilya, Panginoon. Ito yung dinidesire ng kanyang puso, Panginoon, Lord. Patuloy mo siyang gabayan sa kanyang pag-aaral, Lord God. Let your favor be upon her, Lord God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord God. Lord, pati yung pananampalataya niya sa iyo, Panginoon, ay patuloy na lumago, patuloy na maging kagamit-gamit, Panginoon, sa harapan mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo siya, Panginoon, to do her devotions, Panginoon. Hallelujah. Her prayer life, Panginoon. Her communion with you, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa buhay ni Sherilyn, Lord. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy na magpala at magpalago, Panginoon, sa batang ito, Lord God. Lord, maging kay Carmelo, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we pray, Panginoon, the salvation, Panginoon, ng kanyang pamilya, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We speak life to our family. Hallelujah. Hallelujah. You will bring the salvation to them, Panginoon. Wag mong hayaan, Panginoon, na hindi nila marinig, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, because we know you are the God, Panginoon, na mag-open ng eyes nila, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At Lord, we also pray, Panginoon, sa heart and mind niya, Panginoon. Lord, patuloy mo itong i-guard, Lord God. Huwag mo hayaan na ma-deceive, Panginoon, ng kaaway, Lord. At kung ano-ano yung tumakbo, Panginoon, sa kanyang puso at isipan, Panginoon, hawakan mo. Ikaw, O Diyos, Panginoon, na patuloy na magprotekta, Panginoon, sa puso ni Carmelo, Lord God. And Lord, we also pray for the peace of mind, oh God. Hallelujah. Bigyan mo siya ng kapayapaan, Panginoon, sa kung ano man yung bumabagabag sa kanya ngayon, Lord God. We pray, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah sa pag-cover mo, Panginoon, sa kanyang isip, Lord God. Maging we also pray, Panginoon, for the blessings, Panginoon. Hallelujah. Let your blessings be upon him, O God, and his family, O God. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy na magbigay, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon, na iyaan mo mag-overflow, Panginoon, yung blessings na to, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Carmelo, Lord God. And maging kay Arvilin, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Ang kanyang Tito Denver, Panginoon, na na-hospital kanina. Yes, Lord. Hallelujah. Nakikita mo yung kalagayan, Panginoon, ng Tito ni Arvilin, Panginoon. And we pray, Panginoon, for your healing, Panginoon. Hallelujah. I am raising my hand, Panginoon, to you, Panginoon, na
para sa healing, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let your healing flow, oh God. Hallelujah. Touch him right now, Lord God. Hallelujah. Ayusin mo, Panginoon, kung ano man yung sakit, Panginoon, ng Tito Denver niya, Panginoon. Hallelujah. Ayaw mo makarecover siya at magkaroon siya ng complete healing, Panginoon. At Lord, ito rin yung magiging way mo, Panginoon, para mas makakilala at mas makita nila kung gaano kakabuti, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Lord, maging sa mga kabataan, Panginoon, na hindi nag-send ng mga prayer requests, prayer concerns, Lord, I just pray for them, Panginoon. I pray, Panginoon, sa schools nila, Lord God. Hallelujah. Lalo na ngayon, Panginoon, na nagsisimula na yung pasukan, Lord. Let your favor, Panginoon, be always upon every youth, Panginoon, na tinawag mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At Lord, help us, Panginoon. Help every youth, Panginoon, na kahit, Panginoon, na may mga pasok na, Panginoon, ikaw pa rin ang mauna namin, Panginoon. Ang gawain mo pa rin, Panginoon, ang mauna ng bawat isa. Maraming salamat, O Diyos. Lord, maging sa mga nag-work, Panginoon, na part ng youth, Lord God. Hallelujah. Lord, let your covering be upon them sa pagbiyahe nila, sa pag-uwi nila, Panginoon. At Lord, we also pray, Panginoon, yung favor mo, Panginoon, yung promotion mo, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. At wag mo pong hayaan, Panginoon, na may mga maging hadlang, Panginoon, para hindi sila makapag-serve sa iyo, Panginoon. At hindi kanila mapapurihan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. At Lord, I also pray, Panginoon, sa mga youth, Panginoon, na wala rito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, I just pray for your revival, Panginoon, for the revival of every youth, Panginoon, in the name of Jesus. Kasi alam ko, Panginoon, na ang mga kabataan, Panginoon, ang gagamitin mo, Panginoon, in this last days, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. I just pray for them, Panginoon. Muli mo papanumbalikin, Panginoon, yung fire, Panginoon, sa kanilang mga puso. Kaya, Lord, sa inyo ko lamang po tinataas, Panginoon, ang bawat puso ng kabataan, Panginoon, na nawala, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. May maganda kang plano, Panginoon, para sa Unite, Panginoon, para sa HTP Church, Lord God. Hallelujah. Para sa HTP Youth, oh God. Maraming salamat. At kung ano man yung plano mong ito, Panginoon, ito yung patuloy namin tinataas sa iyo na let your will be done, O God. Hallelujah. Maraming salamat. Ito lamang po, Panginoon, ang aming samadalangin. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. God